Hello guys, good morning. Sana ay okay lang kayo kung saan man kayo naroroon. At saka nakikiramay ako sa mga nabiktima ng bagyong Christine. Napanood ko guys sa YouTube na daming mga yung iba natabunan ng lahar yung mga bahay nila na I think malapit sa bulkan, tapos yung mga lahar na na-stuck doon umagos hanggang doon sa kabahayan, kaya may mga bahay na natabunan at I think meron din mga casualties I guess. So nakikiramay ako guys, and sana etong susunod na na typhoon sa inyo dyan sa Pilipinas, sana mag-ingat-ingat din. Okay, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol kay Duterte na resource person sa sa Senate hearing ng isang araw. At syempre nandun din yung mga allies niya. Wala ba naman yung mga niya, mga buntot niya. Nandun si Bongo, nandun si Robin Padilla, tapos nandun si Bato de la Rosa. Na lang ako na napaplastikan lang ako kay Robin Padilla. Kasi nung una, diba, during campaign, gaganda yung mga salita niya tungkol kay kay Bongbong Marcos. Nakesyo si Bongbong Marcos, ganito, ganyan. Kilala ko si Apo Lakay, kilala ko si Apo Bongbong, ganyan. Ang galing niya manlangis. Pero ngayon nandyan sa ngayon, sige na yung lubog tayo sa utang at lubog din sa baha, ganyan. Lubog sa droga. Si Robin Padilla para ring lutang, no? Mga pinagsasabi niya. Sana naman Robin Padilla mag-aral-aral ka, magbasa-basa ka para malaman mo kung ano yung sinasabi mo. Kasi parang yung parang wala ka sa hulog. Kasi kung ano-anong lumalabas sa bunganga mo, instead na sabihin mo yung totoo, iba yung sinasabi mo. Kaya yung iba nalilito sa'yo, Robin Padilla. At ito naman si Bongo, kada bukas ang bunganga, laging Duterte ang lumalabas. Keso si Duterte, ganyan. Wala na daw ganyan. Na nabawasan daw mga drug addict. Of course, pinatay nyo eh. Paano ba naman hindi mauubos ang drug addict pinapatay nyo? Oo, magkailan yung pinatay nyo na sinasabi nyo na drug addict? Yung mga yung mga report lumalabas kahit hindi drug addict, kahit nga bata, pinatay nyo rin. Yung bang sinasabi mong nilinis ni Duterte yung mga drug addict? Tapos, ang nakakainis pa guys, habang pinapanood ko, Diyos ko, gusto kong tirisin si Duterte. Yung sinabi niya na yung sabi niya, yung mga pulis daw na gumawa ng patayan, I fully take responsibility. Sabi niya ganon. Kung sino man yung mga pulis na pumatay. Ayop nung nagtanong si Risa Hontiveros kung yung bang pinatay na si Kian tsaka yung isa pa, kung siya ba, if he take responsibility to them too. Sinabi man, no, hayop. Anong klase kang tao, Duterte? Wala pa isang minuto na sinabi na take responsibility to everything. Tapos nung sinabi ko yung 2 tao lang tinatanong ni Risa Hontiveros, sasabihin niyang no. God. Alam mo yung ugali ni Duterte? Parang wala ring parang hindi mo rin masabing ulyanin eh. Pero siguro doon siya
Doon talaga nakaprogram yung buhay niya, si Duterte. Sasabihin niya ngayon, maya-maya ng konti, nag-iiba. Tapos yung sinasabi ni Risa Hontiveros na yung neutralize. Sabi nila, chinek nila sa Google. Ang sabi, hindi daw, kasi sabi ni Hontiveros, yung meaning daw ng neutralize is to kill. Kill or to destroy it. Pero sabi yung mga yung mga alay ni Duterte, lalo na si Bato, hayop na si Bato. Sabi, sinearch daw sa Google. Ewan ko lang kung magkaiba ba yung Google sa Pilipinas sa Google dito sa Amerika. Kasi nung ginugo ko sa YouTube, sa Google yung yung neutralize, sinabi is to kill o destroy. So tama si Hontiveros na sinabing to kill, eliminate or destroy. Ganon. And it usually used by the military force or government. Ganon ang sabi sa sa Google. So, ang sinabi naman ni Bato na pinagugo daw sa sekretary, ewan ko kung sinong sekretary niya. I wonder kung magkaiba yung Google sa Pilipinas at sa Amerika, dahil iba yung sinasabi niya, iba rin yung nabasa ko, hayop. Oh my God, ang hirap talaga may spelling yung mga DDS. Kaya doon ako na talaga na si Bato talagang kung todo tanggol kay Duterte kahit maling-mali na. Tapos yung sasabihin ni na wala siyang order na pumatay o patayin yung mga drug addict o kaya yung mga lumalaban. Mismo sa bunganga na Duterte lumabas na lalaban man o hindi, palabasin lang na lumaban, patayin. At yung sinabi na lahat ng humaharang sa plano nila, papatayin. And I take responsibility, sabi niya. Pero ngayon dinideny ni Bato na wala daw ganun. Dinideny din ni Duterte na wala siyang sinasabi na I take responsibility. Hayop. Saan ka nakakita ng ganyang klase mga tao? Oh my God. Kahit saan ka magtanong, kung sino man nanonood, lahat na inis sa investigation na yun sa sa Senate. Kasi parang wala lang, pinaglaruan lang sila. Kahit nga yung mga yung mga ba yon, presiding sa Senate, wala rin nagawa. Kahit nagmura na, nagdamura na lahat, nagmura na, yung parang nasa palengke lang si Duterte. Oh my God. Kaya naman pala yung mga, kung minsan hindi mo maaalis sa isip mo na kung ano yung puno, yun din ang bunga. Kasi kung paano magmura si Duterte, ganun din magmura yung mga anak niya, di ba? Kahit kung maririnig nyo sila, pagka nagpe-press conference sila, ganun din, kung magmura sila, yung mga anak niya, ganun din, parang normal lang. Pero alam nyo guys, pag ganyan ang ugali ng tao, lalo na pag ang ugali ng ama't ina ay laging nagmumura pagdating sa anak, ganun din ang ginagawa. Yun din lumalabas sa bunganga nila. Tingnan mo si Duterte, sabi niya papatayin. Nung nagsalita si Sara Duterte, Vice President pa yun Anong sabi niya kay President Marcos? Gusto kong gilitin yung leeg niya. Gusto kong tanggalin yung ulo niya. Yung mga ganong salita, parang daig pa ng bata. Yung bata, pinipili niya yung sinasabi niya. Pero yung mga kanto people, ganyan. Ganun talaga lumalabas sa bunganga nila. Yung sasabihin mo, Vice President ka? Siya ang presidente mo? Paano na lang kung
presidensya siya. Eh bigla na lang siyang lalapitan tapos gigilitin sa ulo. Oh God. Yung mga ganyang klaseng tao. Kaya alam niyo guys, nung hindi ko na tinapos yung sa Senate hearing kasi naiinis ako. Naiinis ako habang nanonood. Kasi yung bang parang lahat na lang ng sasabihin ni lahat na lang ng sasabihin ni Risa Hontiveros, pinapasagot si Duterte. Kung minsan si Duterte hindi na siya ina-acknowledge, nagsasalita na lang siya. Hindi kagaya doon sa Quadcom ng Congress na once na hindi ka pa ina-acknowledge, hindi ka pwede magsalita. In respect ba sa mga speaker. Pero sa Senate, siguro dahil ex-president siya noon, ganon, wala sila nagagawa, wala sila magagawa. Sumabat man siya, magmura man siya, wala. As in, open. Eh si Duterte naman, akala niya siguro presidente pa rin siya na pwede siyang magsalita, sabihin niya kung ano yung gusto niya. Tsaka ano pang, wala nang kailangang imbestigahan pa dahil mismo sa bunganga ng matanda, lumabas yung totoo. Na mula pa noon, sabi niya, hanggang ngayon, pumapatay pa rin ako ng tao. So, what kind of revelation you need? What kind of revelation they need to hear? It come out from his mouth. That he really killed people. So, just like, there's no need to hear. Or, there's no need to find out. Because, it come out from his own mouth that he killed people ever since. At yung mga allies niya, ganun pa rin ang yung mabuting tao yan, ganyan. Hindi yan magagawa. Kasi, ito naman si Bungo, nung in-interview, di ba sabi ng Bungo, na hindi ako papayag na pag sinabihan ako ni Presidente na hindi maganda, hindi ko susundin, hayop. Sa rin sinungaling niya si Bungo. Lumalabas na nga sa bunganga ni Duterte ngayon na lahat sinabi na niya at sinusunod siya. Oh my God, talaga naman yung mga politician sa Pilipinas, walang binatbat. Talagang di mo masasabi kung mga lutang din sila o ano. Kasi lahat na lang dinideny nila, samantalang yung si Duterte na iniimbestigahan, siya na nagsasabi na siya nagutos, binayaran niya lahat, binigay niya just to eliminate them, because those people are on his way. Whatever plan that he wanted to do it, he want them to eliminate so that he's free to do it. So I don't know guys. So this election, we will find out kung talagang yung mga Duterte na yan o yung mga allies ng mga Duterte lalabas pa sa ballot box nyo. Nasa inyo na guys, kayong boboto dyan, kayong mga botante. So kung nabudol man kayo minsan, sana hindi na maulit. At yun lang guys, and have a nice day. Love you guys, and don't forget to share and like my video. And before I forget, early Merry Christmas. Bye guys.